Pinamamadali na ng mga lokal na mambabatas sa probinsya ng Catanduanes ang panukalang pagtatayo ng military o naval base sa probinsya. Kasunod ito ng insidente ng iligal na pagpasok ng research vessel ng China sa karagatang sakop ng probinsya at pagkakadiskubre ng isang floating object na hinihinalang isang tracking device sa bayan ng Karamuran, Catanduanes. Kung maaari, ituloy na ang consultation sa mga residente ng Catanduanes para ipagbigay alam ang plano na inihayag ni Senator Tolentino na magkakaroon dito ng base militar or naval base somewhere in Panay, Panganiban. Sa ipinasang resolusyon sa sangguniang panlalawigan, nais ng mga provincial board member na ituloy na ang public consultation kaugnay sa pagtatayo ng naturang naval base. Hiniling din ito ang tulong ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mas mapabilis ang pagsasagawa ng naturang panukala. At hiningi na rin natin ang suporta ng ating butihing presidente na kung maaari ay magkaroon ng regular na patrolya ang ating mga Coast Guard sa ating karagatan. So balit 3 ang resolusyon na ating inahain, resolusyon sa mga mayor, resolusyon sa Philippine Navy at resolusyon sa ating butihing presidente. Sa oras na maitayo ang naval base sa isla ng Catanduanes, mas mapalalakas at mapaiigting pa nito ang seguridad sa East Coast Seaboard ng probinsya, lalo na sa Pacific Ocean. Sa loob lamang ng 1 linggo, 3 resolusyon na ang naipasa ng sangguniang panlalawigan kaugnay sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga karagatang sakop ng probinsya. Kabilang na rito ang paghiling na magkaroon ng regular na pagpapatrolya ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa mga coastal at sea waters ng probinsya. Samantala, nanawagan din ng pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes sa mga residente nito na nasa mga coastal area ng probinsya, lalo na ang mga mangingisda, na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may nakikitang kahina-hinalang mga barko na namamataan sa kanilang mga lugar. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon.